they would ask for, we will cooperate po. Yun naman po ang aming commitment. Salamat. Thank you. Pero I'm glad that you're already improving yung inyo pong mga especially sistema, lalo na sa geotagging, that will help a lot, Mr. Chair. Kasi po para maiwasan na po yung yung pagpapatong-patong ng dinoktor na mga dokumento, yung ba maiwasan na as according to Commissioner Malilin. Kasi doon sa presentation ni Senator Lacson, I remember, pati yung pictures, hindi man lang pinalitan. Ilang taon na, pareho, pati yung tao, hindi gumalaw. Tapos yung mga coordinates, itong very crucial kasi yung coordinates, minsan turo-turo na lang daw Minsan, that's how powerful the District Engineering Office of DPWH has become. Kasi Mr. Chair, sila na lang magtuturo kung sino gagawa ng kontraktor at minsan kung hindi minsan ginawa o hindi, dahil dito hindi natin natsisya kasi tubig ang hirap, walang address. Di ba? Pero Mr. Malilin, yung ganitong halimbawa, nasa ilog, wala address walang corner, walang yung ba with geotagging, ito pa masosolve na natin to because na to di ba? At least via satellite, makikita na ito, hindi na mauulit yun. Maraming salamat, Mr. Chair. Senator JV. Ganito po ang geotagging na para makita ho ng mga taong bayan naging history. In 2017, DPWH imposed the geotagging. Ang nangyari po at nakikita ho namin, may mga litrato ho na ginagawa kaysa ho yung metadata, yung sinasabi ho natin na dumidikit ho sa file, ay yung tamang metadata, yung ginagawa ho, sinusuperimpose po yung GPS coordination, yung description ho doon sa litrato. Nung nakita ho yan, nung nag-uusap ng po kami ng DPWH, the best party po to do a geotag is a third party, not the contractor, not DPWH. And lumalabas po, it's a satellite read. Ang satellite reading po, medyo mahirap ng dayain po yan. And yung geotagging ho should really be faithfully done. Ito po, para lang may idea po ang mga kaukulan. Kung tama po ang lokasyon at coordinates po ng isang proyekto at the start, ibig sabihin po na pag-aralan mabuti kung saan ho yung proyekto, na pag-aralan ho na ito talaga ho yung lugar. So simula pa lang ho ng proyekto, alam na ho natin dapat ang lokasyon. Kung maiiba ho ang lokasyon, magdududa na rin po tayo bakit na iba po. Dahil kung tama ho yung pagpaplano, simulat sa pool pa lang ho, alam na dapat yung lugar. Kaya nagkakaroon ho din na rason ng marami na ito po yung lugar na nasabi sa proyekto, sa terms of reference. Ang sinasabi ho ng contractor, tinuro po ng DPWH, iba ho yung pwesto. Yan nga po, kaya nga, that's why I asked Mr. Che, talagang gano'n na nangyari. Sila na nagtuturo kung saan lang, kahit na pag nag-audit daw, ito yun, kahit na hindi pala. So with the use, aside from the physical verification, now with geotagging, talagang at least ngayon, mas malaking bagay ito kasi hindi nyo naman daw, doktor, to dahil na to satellite di ba? Tama. Feed, no? Yes. Sige po. And Senator JV, sa ngayon po yung geotagging na kay DPWH po, it only points to one coordinate. It does not show po, hindi po pinapakita kung gaano kalaki po yung project o gaano kahaba. So, may improvement po na pinag-uusapan ho namin ng DPWH to actually plot out, makikita ho kung ano ho yung area, kung gaano kahaba, gaano kalapad, o kung may sinusundang ilog po to, kung ano po yung kurba. Sa ngayon po yung data ho ng DPWH is just 1 point. Ito po, makikita ho yung kahabaan at yung buong area po ng proyekto. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Again, we have confidence in Chairperson Cordova and the rest of COA family that I hope that you can really help us in this scandal and scam that has really rocked the nation. Talagang galit ang taong bayan dito. Kailangan natin maibalik ang tiwala. But again, all the agencies concerned have to show that yung reforms that they are instituting para hindi na maulit itong corruption scandal na ito. Thank you, Mr. Chair. Senator JV, I'll just follow up on some of the items
Chairman Cordova. So there are three reforms na gagawin. Number one is yung declaration of conflict of interest. Kasama dito ang mga commissioners. Lahat po ng empleyado po ng Commission on So Audit. top to bottom, Yes po. kasama dito sa declaration of conflict of interest. And then itong geotagging, alam ko ginagawa to ng DPWH. So ano ang bago ngayon dito sa geotagging na ito? Kasi alam ko in the past admin meron na silang geotagging na ginagawa pero nakalusot pa rin. So what's new with this geotagging na gagawin ninyo? Tama po yun, Mr. Chair. The geotagging in DPWH was started in 2017 through a department order. Pagdating naman po nga sa GAA, sa General Appropriations Act, this was mandated po in the general provisions in GAA 2022 and 2023. And pagdating ho ng GAA ng 2024 and 2025, it became a special provision po sa DPWH alone. It was not a general provision po. Ang lumalabas po sa geotagging, ang napapansin ho namin, hindi ho nasusundan. Kung sinusundan ho, ang nangyayari, yung mga contractors ho, or whoever is required to geotag, takes a picture of the project, pero ho yung geotagging na nilalagay po niya ay hindi tugma kung saan ho talaga yung proyekto. We'll give you one example po. Merong isang proyekto ho na nasa ibang lugar, kukunan po ng litrato, pero yung geotag ho, na normal na pag visual ho natin titingnan, iniimprenta o copy-paste na lang po, idinidikit ho sa litrato. So for a normal person ho, sabihin ho natin auditor who are not trained to take a look at the geotag, pagkita ho ng litrato, we assume it to be regular. But if these coordinates are really true at pinuntahan ho yung lugar, dito ho, ang main purpose ho ng geotag when it was done in 2017 was to avoid the ghost projects. Yun ho yung main purpose. Or at the same time, makita ho yung progression of the project, yung masasabi ho natin percentage of completion. Ang nangyari ho dun sa geotagging requirement, it was actually altered and manipulated. So ang mangyayari ho dito, once COA issues the circular, it becomes a mandatory item. Kung wala ho ito at hindi na verify, it becomes a cause for an immediate suspension or disallowance. So pahihigpitan ho namin yung rules that if the geotagging is not there and found out ho na mali yung geotag at sabihin ho natin sinadya na mali, criminal prosecution can be had dahil ho submissions ito prior to any payment. Kung meron hong 10 kabayaran during the progress payment, a geotag picture is actually po required. So, ibig sabihin no, if a false geotagging picture is submitted, falsification po kaagad ito. Pero Mr. Chair, ito po, the geotag in the DPWH orders is only until the time of completion and until the time of the last payment. Yung geotag proposal po ng COA in the circular is to go beyond that. That is to cover the warranty period. Dahil po, katulad ng flood control projects, if they are semi-permanent and they are considered to be at least usable for the next 5 years, sabihin ho natin na kompleto in year 0. So we expect it to be there in the next 5 years. Kung wala na hong dadalaw dun dahil sabi na nila completed, yung warranty period ho, the bonds and performance securities required should still be effective ho to cover the warranty. One of the geotag advantages din po is maiwasan ho yung doubling of the project. Sabihin ho natin nagawa ho yung proyekto, susunod na taon kung mababudgetan ho na naman the same location, pag may dumalaw ho, mukhang buo. Pero karamihan ho, pag nakita, sabi nila, meron. Yung pala ho, dinoble ho yung proyekto. Kaya ito ho yung angal ng iba na sumunod na taon, dinalaw nila, napinturahan lang po. Pero lumalabas ho, 2 proyekto in 1.
Social Media Intelligence. help po. Kasi nangyari po yan during the Blue Ribbon Committee hearings na yung po ito kung taon, binabudgetan pero same project yung parang pareho-parehong proyekto yung pong na-identify pero ilang taon na pinopondohan. So paano natin with this sa geotagging rin ba natin to maiwasan na ulit? Salamat. Maiwasan yung na mangyari. Salamat, Mr. Chair. By the way po, just to reiterate, the geotagging circular po ng COA is not only for DPWH. This will all involve LGUs, GOCCs, and everyone that does infrastructure on the government side. Kasi ang gusto rin ho nating maiwasan is a national government project na sinasabayan din po ng local government project. And it will help both our auditors po. Kasi magkaiba po yung auditor namin sa lokal. Magkaiba ho yung auditors namin sa national government agency. So if we have an auditor po sa DPWH, meron po tayong auditor sa local government, makikita rin ho nila dahil sabay ho sa kanila yung datos. Makikita ho nila kung nagkakapatong din ho yung project nila. Kasi maaaring hong pondohan ng national government, pwede rin naman hong sinasabi ho nating sakyan ng local government. So we have one project, two sources of funds, two types of disbursements, but we're only talking of one po. So it should address the entire bureaucracy, including the local governments po. So if the geotag, especially with the satellite geotagging, if that comes to fruition po, sa pag-uusap namin with DPWH, we could have solved one cause of the problem na rin po. Salamat po. Siya, tama ba naintindihan ko? Sa work program pa lang, may geotag na. Umpisa pa lang, step 1 pa lang, mayroon ng geotag. Dapat po, Mr. Chair. Dahil kung napag-aralan po talaga yung proyekto bago po masimulan, kompleto na ho yung datos simula sa geotag at laki po ng proyekto. Kung ang proyekto po ay naging katang-isip lang at ipinasok lang po, mahihirapan ho ilagay yung geotag dahil dapat nanggagaling ho to sa pagpaplano at pag-aaral bago po masimulan. So, ibig sabihin, bago isubmit for budgeting, meron ng geotag. Meron ng geotagging. Kung nagmamadali po, sabihin ho natin talagang nangangailangan, pero it will take time po for the technical study. So, masusundan na ho natin. Sabihin ho natin sa proyekto, sinabi lang nila, kailangan ito. Pero pagdating ho, bago simulan man lang ho yung project, assuming po, hindi nahagip for budgeting purposes, yung technical. Pero matatapos ho yung pag-aaral nila, sabihin ho natin during the calendar year or the fiscal year of implementation. Before any project ho is awarded, dapat ho, hagip na po yung technical description, including the geotagging po. Okay. Kasi, naintindihan ko sa DBM, the only appropriate funds kung tawag nila shovel ready na, no? Ibig sabihin ready for implementation na, no? So in fact pwede nga sila magpa-bid short of award, di ba? Pwede nilang gawin yun no? So para hindi rin naiipit yung pondo. So if that is the case, dapat kung shovel ready na, meron ng geotag, no? Kasi shovel ready ka na, alam mo na kung saan mag-uumpisa, saan matatapos, at saan eksakto yung project. Pero sa mga submission sa amin, nakikita namin, walang mga technical description No? That's why malabo ngayon sagot sa amin ng DBM na hindi sila, basta kung anong sinabit, pinapasok nila sa NEP. No? So kami naman, because nasa NEP, at ang guideline shovel ready, ang aming conclusion is meron na itong mga technical description, most especially geotagging. Kasi alam ko nga 2017 requirement na ito No? So in your opinion, bakit nawala itong requirement since 2017? Sana in a perfect world, pagpasok pa lang dito, ano ba, may line item, meron ng geotagging doon. Diba? In geotagging naman parang coordinates yun, diba? Yes, po. If I'm not mistaken, no? Parang coordinates na para talagang alam na natin, even in the GAA, na itong mga projects na ito ay meron ng location, may haba, at kung saan.
Mr. Chair, kung maaari nga lang ho,